Gumagamit ka pa rin ba ng GCash hanggang sa ngayon? Panoorin mo na buo ang video nito dahil ikukwento ko kung ano yung nangyari sa kaibigan ko kung bakit na-restrict yung account niya and also may perang laman yon hindi niya na magamit hanggang sa ngayon. So unang-una guys, disclaimer, hindi ko balak na siraan ng GCash sa video na to, but I'm doing an awareness and also a review sa kanilang customer service support kung paano nila tinutugunan yung mga nangyayaring issues ngayon sa kanilang platform. So, unang-una guys, tong kaibigan ko na 'to, it is actually a friend of mine sa trading din, sa crypto. So, ngayon, siyempre hindi na natin idedetalya ng sobrang haba 'no, but may nag-report sa kanya and then automatically in just one day or less than na-restrict yung account niya. Ngayon ang point, kahit na may nag-report sa kanya, 'di ba? Ang point yung verdict ay mali. Okay? Hindi wala man lang notification, I mean biglang ni-restrict yung kanyang account. So, may nag-report man o wala, yung management, I think, yung verdict or yung result, yung pinataw sa kanya agad ay mali. Ngayon, nag-try siya mag-appeal sa customer support, nag-submit siya ng ticket, but talagang hindi pa rin pinagbigyan, no? Yung kanyang request, may perang laman po yun. Okay? May perang laman yon. Ano ang lesson na makukuha natin dito na sa gayon di niya magamit? Well, kahit sa e-wallets po natin ay kailangan po diversified. So, alam niyo na yung isang app, di ba? So, pwede rin digital banking or whatsoever. Ngayon, ang point is, actually, mabagal talaga yung respond ng Gcash support. And also, kailangan natin talagang, no, parang pag wala kang kakilala dun sa loob, no, or someone na talagang ikaw mismo yung kilala din para ikaw yung supporta nila. So, paano talaga pag malilit na tao na kailangan yung pera pambayad ng bills, no, pambayad sa ospital or whatever, yun yung nakakatakot dun no. So, kaya once again, hindi ko naman sinabing lumipat kayo whatsoever. Ang pinaka-point lang din dito, syempre, yung kanilang system, sana mas ayusin pa yung evaluation, yung pag-evaluate no ng mga reports, ng mga tickets, and also syempre yung urgency, no, yung urgent na pag-respond sa mga ganitong type ng issues, especially yun nga, yung pag-restrict ng account. Kasi pag na-restrict yung account, halimbawa may nagkamali sa'yo ng send ng pera, hindi mo rin maibalik. Bakit? Kasi na-restrict ka na 'di ba? O kaya naman, automatically na-restrict lang yung account mo. Parang nakita lang nila, may something what doon, wala ka namang ginawa talagang mali, but automatically na-restrict. Bakit kaya ganon? Bakit ganon ang support or management ng GCash? Okay? So, kaya again, ang lesson lang dito, hindi ko sila sinisiraan, kinikwento ko lang. But again, the point is, kailangan diversified tayo at alam nyo yung nangyayari sa panahon natin ngayon, especially having our digital wallets na.